Hello everyone! Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng name picker gamit ang PowerPoint, which is magagamit natin ito ng offline na hindi kailangan ng internet. Ang una nating gagawin ay magda-download tayo ng picture na pwede nating ipang-background. So pwede nating, halimbawa kung nakapag-download na kayo ng pictures ninyo, hahanapin nyo dito sa my this device. Pero kung gusto nyo, pwede rin kayong mamili dito sa stock images. I-open natin ang stock images. So marami tayong makikitang mga image which is pwede nating maging background. Okay, so pipili tayo na isa. Try po natin i-insert ang isang picture. So let's say for example, ito po. Insert natin. And then pwede natin itong iayos. I-drag lang natin. Unatin lang natin para mag-fit siya sa slide natin. Or, ituturo ko sa inyo ang isang paraan kung paano mag-insert ng background na sakto na siya agad. Hindi na natin siya kailangang i-resize. Okay, didelete lang natin to, didelete ko lang. Para mag-insert ng background na hindi na natin kailangang i-resize, i-click lang natin ang design and then format background. And then, dito sa format background, makikita natin dito ang solid fill. Yan, pwede tayong mamili ng kulay na gusto natin. Okay. Pwede rin naman tayong gumamit ng gradient fill. Pwede rin ang picture or texture fill. So, dito, pwede tayong mamili sa image na ito. Pwede rin naman natin piliin ang pattern fill. Ito yung madalas na ginagamit ko, ang picture or texture fill. So, maghahanap ako ng picture na gusto ko. I-click ko ang insert dito sa my picture source. Insert. And then, so kung meron na tayo na download na picture na pwede nating pang-background, i-click lang natin ang from a file. Sa akin, sinave ko sa desktop. So, ang pipiliin ko ay desktop. And then, background. Yung picture na sinave ko. And then, insert. Okay. So, kung mapapansin ninyo, yung in-insert kong picture, hindi na siya pwedeng galawin. Saktong-sakto siya doon sa slide natin. Next, ang susunod nating gagawin ay mag-i-insert tayo ng text. Insert, word art. So, pwede tayo mamili ng design na gusto natin. So, maglalagay ako dito ng it's your turn. Yan. Then, i-drag lang natin pataas. Then, pwede tayong maglagay ng mga pangalan. Insert word art ulit. Then, kiklik tayo ng gusto nating design. So, i-highlight lang natin ito para mabago natin ang font na gusto natin. Kiklik lang natin yung home, font, then nahanap tayo ng design or ng font na maganda sa paningin natin. Then, i-resize lang natin. Kung gusto mo pa na pagandahin yung text natin, ayan, dito tayo sa my shape format, text fill, text outline, text effect. So, i-click ko tong text effect na to, and then, kiklik ko yung bevel. Ayan, so, hanap ako ng design na gusto ko. Okay, next, lalagyan ko siya ng glow sa labas. Ayan. So, pwede natin gawin yan. And then, pwede natin palitan yung font color. Okay, sa font color naman, kung ayaw natin yung white, pwede tayong mamili ng font na gusto natin. Okay, sa font color, yan. So, natapos na natin ang first slide. Next, ang gagawin natin, i-duplicate natin itong slide na nagawa natin. Gagawin ko, right-click, and then duplicate slide. So, gumawa muna ako ng 15 slides. Okay, 15 slides. Then, ang gagawin natin, babaguhin natin ang mga pangalan.
So, ayan, nailagay na natin yung mga pangalan ng student natin. Ang next naman na gagawin natin ay i-click natin ang slideshow. And then, sa slideshow, i-click natin ang setup slideshow. Dito sa setup slideshow, i-click lang natin ang loop continuously until ESC. And then, click OK. Next, ang susunod nating gagawin ay click natin ang transition. Sa transition, or uncheck natin yung on mouse click at papalitan natin siya nito. E-check natin yung after. And then, apply to all. Okay, pagkatapos niyan, i-click ulit natin ang slideshow, then click natin ang from beginning. Paano tayo mag-pick? Ang gagawin lang natin ay ipipress lang natin yung P para mapili yung maswerteng pangalan. Click natin ang P, si Manny. Okay, para magpatuloy siya ulit, i-click natin ang spacebar. Pili tayo ulit, letter P. Si Crizel naman. Okay? Next, spacebar ulit. Then, pipili ulit tayo. Si Hazel naman. And then, spacebar ulit. And then, pili ulit tayo. I-press natin ang letter P. Para magpatuloy ulit, i-press natin ang spacebar. Basta lagi lang nating tatandaan na kapag pipili tayo ng pangalan ay ipipress lang natin ang letter P. At para magpatuloy, ipipress lang natin ang space. So, that's all for now and thank you for watching.